Habang nagtatago sa likod ng mga bato, tuloy ang laban ni Sakura at Chiyo kay Sasori na ngayon ay gumagamit ng flamethrower para sunugin ang mga tinataguan nila. Sinubukan ni Chiyo na umatake gamit ang ulo ng third Kashikage puppet pero agad itong sinunog ni Sasori. Nagpalit siya ng diskarte at ginamit ang water stream show otters para wasakin ang mga bato at paligid. Bigla niyang inatake gamit ang laso na nakadikit sa lubad ng kanyang puppet katawan, sinusubukang saksakin sila. Pero dahil nasa ilalim pa rin ang epekto ng antidote, hinawakan ito ni Sakura at hinatak gamit ang lakas niya. Natawa lang si Sasori sa ginawa ni Sakura at biglang sumugod kay Chiyo, umiikot ang mga propeller blade sa katawan niya sa bilis. Pero bago pa siya makapinsala, hinatak ni Sakura ng buo ang lubad, dahilan para mawalan siya ng balanse at lumipad papunta sa kanya. Dito na sinuntok ni Sakura gamit ang Chakra Enhanced Strength, dahilan para mabasag ang puppet body ni Sasori at lumabas ang kanyang core na naglalaman ng natitirang laman niya bilang tao. Akala ni Sakura, tapos na ang laban kaya agad siyang tumakbo papunta kay Chiyo. Pero biglang bumalik ang core sa katawan ng puppet at muling nabuo si Sasori. Dahil dito, ginamit ni Chiyo ang kanyang alas, ang White Secret Technique, the Chikamatsu Collection of 10 Puppets. Nilabas niya ang 10 puppet na ginawa ng unang puppet master, si Monzaemon Chikamatsu. Sabi niya, hindi basta-bastang ginagamit ang teknik na ito dahil sobrang hirap kontrolin ang 10 puppet ng sabay-sabay. Humanga si Sasori sa ginawa ng kanyang lola pero hindi rin siya nagpatalo. Gumamit siya ng Red Secret Technique, Performance of 100 Puppets, nagpapatawag ng 100 puppet. Nagsimula ang matinding laban, si Sakura, gamit ang kanyang lakas, at si Chiyo, gamit ang kanyang 10 malalakas na puppet. Sa huli, pinakita nilang mas mahalaga ang kalidad kaysa dami dahil mas malakas ang 10 puppet ni Chiyo kaysa sa 100 puppet ni Sasori. Mukhang natalo na nila si Sasori matapos gamitin ang Sealing Technique Lion Closing Roar, kaya muli na namang tumakbo si Sakura papunta kay Chiyo para gamutin ito. Pero sa gitna ng laban, palihim na lumipat ang core ni Sasori sa ibang puppet, kaya hindi pa pala tapos ang laban. Bigla na lang sumugod si Sasori kay Chiyo, may hawak na espadang may lason, balak siyang tapusin. Pero bago pa nito matamaan si Chiyo, mabilis na sumugod si Sakura at ginamit ang sarili bilang panangga. Tinamaan siya ng espada sa tiyan. Dahil may laso ng espada na nakatarak sa tiyan niya, hindi magamot ni Sakura ang sarili niya at unti-unti nang nanghihina ang katawan niya. Kahit si Chiyo ay nalason din, pero hindi kasing lala, kaya agad niyang ginamit ang natitirang antidote kay Sakura. Dahil dito, bumalik ang lakas ni Sakura. Samantala, biglang naglabas ng isa pang nakatagong espada si Sasori mula sa kasukasuhan ng puppet niyang katawan. Inalis niya ang sarili niya mula sa espadang nakabaon kay Sakura at lumundag paatros. Pero hindi pa siya tapos. Bigla siyang sumugod muli para tapusin si Sakura. Pero bago pa siya makalapit, binara siya ni Chiyo gamit ang father at mother puppets na diretsyong tumusok sa core ni Sasori. Naipit siya sa lugar at hindi na makagalaw. Gamit ang isang espesyal na ninjutsu, binuhay ni Chiyo si Sakura na halos patay na. Ipinaliwanag niya na ang teknik na ito ay kumukuha ng sariling lakas buhay ng gumagamit at inililipat sa iba, kaya posibleng ikamati ito. Pero dahil buhay pa naman si Sakura, hindi namatay si Chiyo sa proseso. Habang nakahandusay, nagtataka si Sasori kung bakit handa si Chiyo at Sakura na ibuwis ang buhay para sa isa't isa. Sinabi niya na wala siyang pakialam sa buhay ng ibang tao dahil libo-libo na rin ang kanyang pinatay. Sinagot siya ni Chiyo at sinabing kasalanan nito ng paraan ng pagpapalaki sa Senogakure, kung saan tinuturuan ng mga shinobi na isipin lang ang sarili nila at hindi ang ibang tao. Nang bumalik ang lakas niya, pinakawalan ni Sakura ang isang malakas na suntok kay Sasori. Pero kalmado lang itong sumagot na wala siyang nararamdamang sakit dahil puppet na siya. Pinagtataka niya kung bakit gumagawa sina Sakura at Chiyo ng mga bagay na tingin niyang walang kwenta. Pero bigla siyang napaisip na gusto niya rin gumawa ng walang kwenta bago siya tuluyang matalo. Bilang gantimpala sa pagkatalo niya, ibinunyag ni Sasori na may dapat siyang makikitang spy mula kay Orochimaru sa susunod na linggo sa Tenchi Bridge sa Kusagakure. Sinabi niya kay Sakura na malamang hindi na siya makakarating sa tagpuan. Pero bago pa niya matapos ang sinasabi niya, tuluyan na siyang namatay. Habang tuwang-tuwa si Sakura na tapos na ang laban, sinabi ni Chiyo na dapat siya ang namatay. Ipinaliwanag niya na kaya laging nababasa ni Sasori ang galaw niya ay dahil kabisado siya nito. Alam niya ang pag-atake ni Chiyo pero sa hindi malamang dahilan, hindi niya ito naiwasan sa huling sandali. Samantala, patuloy pa rin sa habulan sina Naruto at Kakashi kay Deidara. Tinanong ni Naruto kung handa na ang long-range technique ni Kakashi, at dito na ipinakita ni Kakashi ang Mangekyou Sharingan niya. Patuloy pa rin ang labanan ng Team Guy laban sa kanilang mga kopya. Napansin ni Guy na tila tumahimik na ang Akatsuki hideout.
Gumamit si Neji ng Byakugan at kinumpirma niya na natalo na nina Sakura at Chiyo si Sasori. Pero dahil buhay pa rin ang mga kopya nila, inisip ni Neji na baka si Deidara ang gumawa ng jutsu, o posible rin na kahit talunin ang gumawa nito, tuloy pa rin ang jutsu. Sa loob ng kuweba, papunta na si Sakura sa labasan nang biglang bumagsak si Chiyo dahil sa lason sa katawan niya. Wala na siyang natitirang antidote kaya sinabi niya kay Chiyo na bumalik sila agad sa Senogakure para makagawa siya ng bagong gamot gamit ang mga materyales mula sa Konoha. Pero tumanggi si Chiyo at sinabi niyang hindi pa siya tapos sa misyon niya. Samantala, tuloy pa rin ang habulan ni Naruto at Kakashi kay Deidara. Bitbit ni Kakashi ang kanyang Mangekyou Sharingan pero sabi ni Naruto kahit hindi gumana ang bagong teknik ni Kakashi, gagawa siya ng paraan para talunin si Deidara. Balik sa Team Guy. Mukhang nahihirapan na sila dahil parang lumalakas ang kanilang mga kopya. Pero sinabi ni Neji na hindi lumakas ang mga ito, sila mismo ang nanghihina. Dahil tao sila, napapagod sila, samantalang ang mga kopya ay hindi. Biglang may naisip si Lee, kung ang mga kopya ay kasing lakas lang nila noong tinanggal nila ang mga selyo, ang solusyon ay simple, kailangan lang nilang maging mas malakas kaysa noon. Nag-alinlangan si Tenten dahil parang imposibleng lumakas agad sa loob ng ilang minuto, pero naalala ni Lee ang training nila noon. Sabi niya, ang motto ng team nila ay maging mas malakas kaysa kahapon, pero ang personal na prinsipyo niya ay maging mas malakas kaysa isang minuto lang ang nakalipas. Dahil dito, ginamit niya ang youthful power at pinatumba ang kanyang kopya. Hindi nagpahuli si Tenten, ginamit niya ang Manipulated Tools Heavenly Chain Disaster na mas malakas na bersyon ng Twin Rising Dragons para pagsasaksakin ang kanyang kopya. Si Guy naman ay nagpakawala ng isang malakas na Leaf Great Flash para burahin ang kanyang kalaban. Samantalang si Neji ay gumamit ng 8 Trigrams Mountain Crusher, isang mas pinalakas na bersyon ng 8 Trigrams Vacuum Pump para ilipad ang kanyang kopya papunta sa isang malaking bato, sabog ito sa lakas ng tama at nanalo rin sila. Habang sinusundan ni Sakura at Chiyo ang bakas ni Naruto at Kakashi, lalong bumabagal si Chiyo dahil sa lason sa katawan niya. Halos mahulog na siya sa pagod pero napansin ni Sakura na dapat ay nawalan na siya ng malay sa ngayon. Ang tanging nagpapanatili sa kanyang gising ay matinding determinasyon. Sinubukan ni Sakura siyang kumbinsihin na bumalik sa Senogakure para magpagamot pero tumanggi si Chiyo dahil may kailangan pa siyang gawin. Pinilit ni Sakura siyang alalayan habang patuloy nilang sinusundan sina Naruto at Kakashi. Habang naglalakad, naalala ni Sakura ang galit ni Naruto nang upuan ni Deidara ang katawan ni Gaara at ipahayag na patay na ito. Samantala, patuloy na hinahabol ni Naruto at Kakashi si Deidara na lumilipad sa kanyang dambuhalang ibong luwad. Ginamit ni Kakashi ang kanyang Mangekyou Sharingan at sinubukang hilahin si Deidara papasok sa isang dimensyong vortex gamit ang Hindi niya ito lubos na makontrol kaya hindi niya napatay si Deidara pero nagawa niyang punitin at tanggalin ang kanang braso nito. Dahil wala na siyang braso, dahil ang kaliwa niya ay dinurog ni Gaara sa laban nila, walang nagawa si Deidara kundi tumakas. Muling sinubukan ni Kakashi ang Kamui pero nailagan ito ni Deidara. Sa sobrang pagod, kinailangan ni Kakashi na huminto at magpahinga. Nang makita ito ni Deidara, inakala niyang nakatakas na siya kaya ibinaba niya ang kanyang depensa. Sa hindi niya inaasahan, biglang lumipad si Naruto at ang kanyang Shadow Clone palapit sa kanya na may hawak na Rasengan. Napatalon siya sa gilid. Pero tinamaan ang kanyang ibong luwad at napiunit ito sa dalawa. Gumawa ng dalawang karagdagang Shadow Clone si Naruto at nahuli ang unahang bahagi ng ibon, hinukay ang katawan ni Gaara mula sa bibig nito at pilit siyang ginaiseng. Pero nang hindi ito gumalaw, unti-unting natanggap ni Naruto ang katotohanang patay na si Gaara. Samantala, matapos talunin ang kanilang mga kopya, tumakbo ang Team Guy para sumuporta sa Team Kakashi. Sinubukan ni Guy makipag-ugnayan gamit ang wireless radio nila pero wala sila sa sakop ng signal. Kaya gumamit si Neji ng Byakugan at nakita niyang nakuha na ni Naruto at Kakashi si Gaara. Pero napansin din niya ang masamang balita, patay na si Gaara. Dahil sa matinding galit sa Akatsuki, nangakong ipaghihiganti ni Naruto si Gaara. Nagsalita si Deidara at sinabing baka magkaharap ulit sila sa hinaharap. Pero hindi na siya umabot sa susunod niyang pangungusap nang biglang ipaalam ni Kakashi sa kanya na muli niyang ibinaba ang depensa niya. Sa isang iglap, lumitaw ang totoong Naruto sa likod niya na balot na ng chakra ng Nine Tails at sinuntok siya pababa sa lupa. Pagbagsak ni Deidara, agad na dumami ang Shadow Clones ni Naruto at bawat isa ay kumapit sa magkabilang braso at binti ng Akatsuki member. Mula sa itaas ng puno, bumagsak si Naruto sa ibabaw ni Deidara at sinimulang bugbugin ito ng walang tigil. Paulit-ulit niyang pinapalo ang mukha ni Deidara hanggang sa dumyugo na ang kanyang mga kamao.
Sa sobrang galit, handa na siyang tapusin ito gamit ang Rasengan, pero nagawa ni Deidara gamitin ang body replacement technique at makatakas sa mismong sandali ng impact. Sa hindi maipaliwanag na matinding galit at puot sa pagkawala ni Gaara, lalong lumakas ang chakra ng Ninetales sa loob ni Naruto. Unti-unting nabalot ng pulang chakra ang buong katawan niya at unti-unting lumitaw ang isang buntot ng chakrang demonyo, ang simula ng kanyang one-tailed form. Nagsimulang balutin si Naruto ng chakra ng Nine-Tailed Fox, lumipat sa kanyang version isang form, at nagkaroon ng isang buntot na chakra. Pilit niyang hinanap si Deidara, pero hindi niya ito makita. Naalala ni Kakashi ang babala ni Jiraiya tungkol sa Nine-Tailed Cloak form ni Naruto, na dapat pigilan ito bago lumabas ang pangalawang buntot. Binigyan siya ni Jiraiya ng isang selyo na kayang pigilan ng chakra ni Naruto sakaling lumampas ito sa kontrol. Habang nag-aalab ang kanyang chakra, nagsimulang lumitaw ang pangalawang buntot ni Naruto. Dahil sa sobrang lakas ng chakra, nagsimulang makaramdam ng matinding hapdi ang kanyang mga shadow clones, hanggang sa isang clone na malapit kay Kakashi ang napilitang maglaho dahil sa sakit. Biglang sumugod si Naruto sa kagubatan, wasak ang lahat ng punong madaanan niya. Tumalon pababa si Kakashi at sinubukang pakalmayin siya, pero biglang umatake si Naruto. Naiwasan ito ni Kakashi at mabilis niyang itinapal ang selyo sa bandana ni Naruto, agad na pinapatid ang kanyang chakra at ibinalik siya sa normal. Nang humupa ang transformation ni Naruto, dumating sina Sakura at Chiyo, dala ang balitang natalo na nila si Sasori. Nagulat si Deidara nang marinig ito at sinubukang gumapang palayo sa kanyang pinagtaguan para makatakas. Pero agad siyang hinarang ng Team Guy na ginamit ang Byakugan ni Neji para makita siya. Napahanga si Deidara sa kakayahan ng Hyuga clan at naisip kung paano ito may kukumpara sa Sharingan ng Uchiha, pero sinabi niyang wala siyang oras para alamin iyon. Sinubukan siyang pigilan ng Team Guy. Kahit wala ng braso, mabilis niyang nailagan sina Tenten, Guy, at Lee. Pero bago siya makawala, tinamaan siya ng 8 trigrams vacuum palm ni Neji. Hindi pa rin siya nadala at mabilis siyang tumakbo papunta sa katawan ng kanyang malaking ibong luwad. Gamit ang kanyang ngipin, kinagat niya ang isang piraso ng luwad at ginawang pampasabog gamit ang bibig niya. Biglang lumobo ang katawan niya at tila sisabog na. Agad na tumakbo palayo ang Team Guy, pero sobrang laki ng saklaw ng pagsabog. Sa huling segundo bago sumabog, ginamit ni Kakashi ang kamway para ipadala ang pagsabog sa ibang dimensyon. Salamat dito, nailigtas ang lahat. Pero sa sobrang pagod sa paggamit ng Mangekyou Sharingan, biglang bumagsak si Kakashi sa lupa. Samantala, bumalik ang mga shadow clones ni Naruto dala ang katawan ni Gaara. Pilit siyang humingi ng tulong kay Sakura, umaasang may magagawa pa para mabuhay si Gaara. Sinubukan ni Sakura, pero hindi niya ito nagawa. Napasigaw si Naruto sa sama ng loob, hindi matanggap na namatay si Gaara matapos nitong maabot ang pangarap niyang maging Kashikage. Sa sobrang lungkot, naalala niya ang kabiguan niya kay Sasuke. Sa kabila ng 3 taon niyang pagsasanay, pakiramdam niya ay wala pa rin siyang nagawang mabuti. Sinubukang pakalmayin siya ni Chiyo, pero bigla niyang ibinuhos ang galit dito at sinisi ang buong Senogakure. Sinabi niyang kasalanan nila ito dahil ipinasok nila si Shukaku sa katawan ni Gaara nang hindi iniisip ang nararamdaman nito. Galit niyang sinabi na wala silang karapatang baguhin ang buhay ng isang tao at gawing Jinchuriki. Lubhang tumama ang mga salitang ito kay Chiyo dahil siya mismo ang nagtanim kay Shukaku sa katawan ni Gaara noon. Dahil dito, napagdesisyonan niyang itama ang kanyang pagkakamali. Gamit ang natitira niyang lakas, isinugol niya ang sarili niyang buhay para ibalik si Gaara sa mundo. Sinimulan ni Chiyo ang kanyang reincarnation ng jutsu kay Gaara bilang pagtubos sa kanyang nakaraan. Sinubukan siyang pigilan ni Naruto pero hinarang siya ni Sakura at sinabing ibinabalik ni Chiyo si Gaara mula sa kamatayan. Napaisip si Neji, imposibleng may ganitong klaseng jutsu na walang kapalit at sumang-ayon si Kakashi sa kanya. Sa kasamaang palad, kinulang si Chiyo ng chakra kaya hindi niya natuloy ang pagbuhay kay Gaara. Pero agad nag-alok si Naruto ng sarili niyang chakra para tumulong. Naalala ni Chiyo ang sinabi ni Kakashi tungkol kay Naruto bilang isang Jinchuriki rin, siya lang ang tunay na nakakaintindi sa hirap na pinagdaanan ni Gaara, kaya gano'n na lang ang kagustuhan niyang iligtas ito. Ginamit ni Chiyo ang chakra ni Naruto para tapusin ang teknik. Habang ginagawa ito, sinabi niya kay Naruto na dahil sa kakayahan nitong kaibiganin kahit sino, magiging Hokage siya na hindi pa nakita ng mundo. Sinabi rin niya kay Sakura na balang araw malalampasan nito si Tsunade. Habang nalalapit ang kanyang katapusan, pinangarap ni Chiyo ang isang mas maliwanag na hinaharap para sa Senogakure at Konohagakure, isang mundong hindi na tulad ng panahon niya. Aminado siyang puro pagkakamali ang nagawa niya sa buong buhay niya para sa Suna, at ang pagbuhay kay Gaara ang tanging tama niyang nagawa. Samantala, bumalik ang espiritu ni Gaara sa katawan niya.
Nakita niya ang sarili niyang bata pa, umiiyak at nag-iisa. Pero nagulat siya nang may lumapit sa kanya, isang batang Naruto na nakangiti at hinahawakan ang balikat niya. Bigla siyang nagising sa tunay na mundo at nakita si Naruto na nakangiti at hawak ang balikat niya. Laking gulat ni Gaara nang mapansin niyang halos lahat ng ninja ng Suna ay naroon, sumisigaw at umiiyak sa tuwa. Nagpasalamat si Kankuro kay Naruto, pero itinuro nito si Chiyo na akala niyang nawalan lang ng malay. Dito ipinaliwanag ni Kankuro sa lahat na patay na si Chiyo, ibinigay niya ang kanyang buhay para muling mabuhay si Gaara. Sinabi ni Temari kay Naruto na totoo ngang kaya niyang baguhin ang puso ng mga tao. Hindi raw kailanman isusugal ni Chiyo ang buhay niya para lang sa isang Kashikage o Jinchuriki kung hindi niya nakilala si Naruto. Dagdag pa ni Kakashi, isinakripisyo niya ang sarili para ipasa ang hinaharap kina Naruto at Gaara. Naiyak si Sakura habang tahimik na pinagmamasdan ni Ebazo ang kapatid niya. Napansin niyang parang ang payapa ng mukha ni Chiyo, parang inaasahan niyang bigla na lang itong tatawa na siyang hilig nitong gawin dati sa kanya kapag nagpapanggap na patay. Sinabi ni Naruto na namatay si Chiyo sa isang walang pag-iimbot na paraan, parang ang ginawa ng third Hokage. Tumayo si Gaara sa harap ng lahat at sa kabila ng panghihina, itinataas niya ang kamay at inanyayahan ang lahat na magbigay pugay kay Chiyo bilang pagpapalong sa kanya. Biglang lumabas si Deidara mula sa isang butas sa lupa, gumamit pala siya ng suicide bombing clone para subukang patayin ang team ni Kakashi at Guy. Akala niya, sapat na ang teknik na yon para matapos ang laban, pero buti na lang at nakaligtas siya. Nawalan lang siya ng kanang kamay mula siko pababa, kaya nagdesisyon siyang hanapin ang natirang bahagi nito pati na rin ang singsing ng Akatsuki na nasa daliri niya. Samantala, sa hideout ng Akatsuki, dumating si Zetsu kasama ang alalay niyang si Tobi para tingnan ang resulta ng laban ni Sasori. Nakita ni Zetsu ang bangkay ni Sasori at napansin niyang hindi pa pala niya nakikita ang tunay nitong mukha noon. Si Tobi naman, masayang nahanap ang singsing ni Sasori at nagtanong kung pwede na siyang sumali sa Akatsuki bilang kapalit. Pero sinaway siya ni Zetsu, sabay hulog naman ni Tobi ng singsing sa isang bitak sa lupa. Sa Senogakure, nag-aabang ang lahat ng mamamayan, pati na rin si Baki, sa pagbabalik ng kanilang Kashikage. Nang makita nilang paparating si Gaara kasama ang tatlong Sand siblings, ang team mula Konoha at ang rescue team ng Suna, tuwang-tuwa silang nagsigawan. Sa halip na unahin ang sarili, pinili ni Gaara na ipasok muna sa nayon ang bangkay ni Chiyo bilang tanda ng respeto. Pagkatapos, balik trabaho agad siya bilang Kashikage. Sinubukan ni Baki at Temari kumbinsihin sina Naruto at ang iba pang shinobi ng Konoha na manatili muna sa Suna para makapagpahinga. Pero sabi ni Kakashi at Sakura, kailangan nilang bumalik agad sa Konoha para iulat ang natapos nilang misyon kay Tsunade. Isinulat na muna ni Kakashi ang ulat at pinadala ito sa pamamagitan ng isang ibon, pero hindi niya isinama ang tungkol kina Deidara at Sasori, gusto niyang ipaliwanag ito ng personal kay Tsunade. Bago sila umalis, dumaan muna sila sa libingan ni Chiyo para magbigay pugay. Sa kanilang paglalakbay pabalik sa Konoha, nainip si Tenten dahil ang bagal nilang maglakad. Dahil si Guy ang nagbubuhat kay Kakashi dahil sa pagod nito sa paggamit ng Mangekyou Sharingan. Ayaw niyang maging pabigat kaya bigla niyang itinapon si Kakashi sa hangin, nilagay ang backpack sa harapan, tapos sinalo ulit si Kakashi sa likod na parang binubuhat ng baby carrier. Napatigil sina Naruto at Sakura sa sobrang awkward ng eksena. Pero hindi nagpatinag si Guy, ginamit niya ang bilis niya para lumampas sa lahat sabay sigaw na sundan siya. Sinubukan din ni Lee buhatin si Neji sa parehong paraan pero diretso siyang tinanggihan nito. Sa Konoha, natanggap ni Shizune ang ulat mula sa Suna at agad itong ipinaalam kay Tsunade. Medyo nag-alala si Shizune sa desisyon ni Tsunade na isama si Naruto sa isang misyon laban sa Akatsuki, lalo na't siya mismo ang target ng mga ito bilang Jinchuriki. Pero paliwanag ni Tsunade, si Naruto lang ang totoong makakaintindi kay Gaara bilang kapwa Jinchuriki at may kakayahan siyang pagsamahin at pagkatiwalaan ng iba. Samantala, sa kagubatan malapit sa Land of Rivers, hinanap ni Tobi at Zetsu ang nawawalang kamay ni Deidara. Sigurado si Tobi na patay na si Deidara at napulbos na sa pagsabog. Pero biglang dumating si Deidara at sinabihan siyang ibalik ang kamay niya. Tinanong siya ni Zetsu kung nahuli niya si Naruto pero sagot ni Deidara, tapos na ang trabaho niya sa paghuli kay Gaara. Kaya wala na siyang pakialam. Nang asarin ulit siya ni Tobi, sinabihan niya itong huwag siyang inisin sa pangatlong pagkakataon. Pero sa kakulaitan ni Tobi, hindi niya napigilan ang sarili, agad niyang nilock si Tobi sa leeg gamit ang kanyang mga binti. Sa Konoha, isang misteryosong matandang lalaki ang kumausap sa kanyang alagad. Sinabi niyang isinama niya ito sa Team Kakashi, pero may lihim na misyon, bantayan si Naruto Uzumaki. Mula ngayon, tatawagin na siyang Sai. Walang reklamo si Sai at ngumiti lang.
Pero sinaway siya ng matanda, sabay sabing itigil ang pekeng ngiti. Sagot naman ni Sai, narinig niya raw na ang pagngiti ay paraan para makuha ang loob ng iba, pero inamin niyang nahihirapan siyang ipakita ang totoong emosyon sa kanyang mukha.